Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, October 14, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, may panibagong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nakakaapekto ito pati na rin yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko at nagdadala ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan na thunderstorm sa malaking bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman yung bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, yung low pressure area nga na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na nasa may coastal waters ng Vinzons, Camarines Norte ay hindi naman inaasahan na lalakas bilang isang bagyo within the next 24 hours. Gayunpaman, asahan na magdudulot pa rin ito ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Yung low pressure area naman na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa may silangan ng Northern Mindanao ay nananatiling nasa katamtaman o nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Malayo pa ito sa ating kalupaan kaya naman wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang nasabing low pressure area ay inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes o Biyernes bilang isang ganap na bagyo. At inaasahan rin na lalapit ito sa Northern Luzon. Dalawang senaryo ang nakikita dito. Yung una ay babaybayin nito ang Philippine Sea at tutungo sa may Taiwan. Ikalawa ay posibleng mag-close approach ito o mag-landfall sa may extreme Northern Luzon o sa may Northern Luzon. At posibleng umabot ng severe tropical storm category bago makalapit ng ating kalupaan. Kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago, kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dahil nga sa epekto nitong low pressure area, asahan sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, at Oriental Mindoro ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas ay asahan naman yung bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to severe thunderstorms. At sa buong bahagi naman ng Mindanao, asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin dahil kakakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.